Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nang mapansin niyang wala ang cellphone sa bulsa niya, ay agad siyang bumalik sa opisina. Subalit hindi kaagad siya tumuloy sa loob dahil nakita niya si Diana nakaupo sa harapan ng lamesa niya habang hawak ang larawan ng mga magulang niya. Hindi siya nito napansin kaya naman dahan-dahan siyang umatras at tahimik na pinagmamasdan ito habang nakakubli siya sa pintuan. Nakita niya kung paano masuyong hinaplos ng asawa ang larawan ng kanyang mga magulang. Naantig naman ang puso niya nang masuyo nitong kausapin ang larawan na tila ba kaharap talaga nito ang kanyang mga magulang. Tahimik na pinanood niya ang asawa hanggang sa masuyo nitong ibinalik ang photo frame. Akala niya ay tatayo na lang ito, subalit napakunot ang noo niya nang magsimulang buksan ni Diana ang drawer niya. Nakita niya nang kuhanin doon ni Diana ang pakay niyang cellphone. Nakita niya rin nang damputin nito ang telepono sa ibabaw ng desk niya. Alam niyang tatawag ito sa baba. Subalit hindi nagawang magdial ni Diana. Tila natulala lang ito at nanatiling nakatitig sa nakabukas na drawer. Bigla niya naalala na doon niya inilagay ang larawan nila ni Madel na dati ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa niya katabi ng litrato ng kanyang mga magulang. Matagal na niya iyong binabalak itapon, subalit lagi niya iyong nakakalimutan. Naipailalim na nga iyon sa iba pang mga nakalagay sa loob ng drawer. Kahapon lamang niya iyon nakita ulit nang ayusin niya ang loob ng drawer. Inilagay na niya iyon sa ibabaw at balak na niya sanang itapon na iyong pag-uwi niya sa labas ng opisina. Ayaw niya rin naman na may iba pang makakakita na empleyado. Subalit hindi siya nakabalik kahapon sa opisina niya dahil inabot ng gabi ang meeting niya sa isang kliyente nila dahil nagyaya pa itong magpunta sa isang bar. Hindi naman niya iyon natanggihan kaya ginabi na siya. Desidido na siyang itapon iyon ng araw na iyon kaya naman ilinagay niya sa ibabaw niyon ang cellphone niya para kapag kinuha niya ang cellphone ay nakita na niya iyon at maalalang itapon. Kaya nga lamang ay pati ang cellphone niya ay nakaligtaan niya at ngayon nga ay nakita pa iyon ni Diana, ang larawan. Alam niyang wala siyang dapat na ika-guilty pero iyon ang nararamdaman niya, lalo na nang makita niya ang rumestrong sakit sa mukha ng asawa. Nawiwirduhan din siya sa sarili niya. Alam niya sa sarili niya na galit siya sa asawa. Ang hindi niya maintindihan ay ang kakaibang emosyon na paminsan-minsan ay lumulukob sa kanya kapag nagkaharap silang mag-asawa. Hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit nagkakaganoon siya. Tahimik na isinara niya ang pintuan at pagkatapos ay malakas iyong binuksan. Sapat na para marinig na nasa loob na may dumating. Hindi naman siya nabigo dahil nag-angat agad ng tingin si Diana. "I left my phone," sabi niya rito nang nasa loob na sila. "Oo nga itatawag ko na nga sana sa guard. Buti na lang binalikan mo." Narinig niya ang bahagyang hinig sa boses nito. Tumayo ito upang iabot ang cellphone sa kanya. Nang maglakad ito papalapit sa kanya, ay napansin niyang hindi diretso ang lakad nito. Tila nanginginig ang tuhod nito. Kaya naman naglakad na rin siya palapit sa babae para salubungin na ito. "Why are you still doing here?" Tanong niya rito nang makuha na dito ang cellphone. "Ha? Kasi medyo nahilo ako, kaya hindi ako makalabas kaagad. Umupo lang ako saglit para makapagpahinga. Tapos napansin ko nga na naiwan mo yung cellphone mo." Alam niya nagdadahilan lang ito. Napansin niyang tila nanghihina pa rin ito. "You should go and see a doctor kung hindi maganda ang pakiramdam mo," sabi niya rito.
Hindi niya napansin subalit lumabas sa tono ng boses niya ang kakaunting pag-alala rito. Nararamdaman niya na mapansin na tila nangihina ito. Gustong bawiin ni Randall ang huling sinabi nang lumabas iyon sa bibig niya. Kulang lang siguro sa tulog. Sagot naman ito sa kanya. Magkasabay na silang lumabas ng kanyang opisina. Mabagal ang lakad ng asawa. Nanghihina siguro talaga ito. Pinigilan niya ang nararamdaman. Naalalayan niya ito. Sinabayan niya na lang ito sa paglalakad. Kahit na dapat ay nagmamadali siya. Gusto niya magalit sa sarili dahil hindi naman dapat ganoon ang nararamdaman niya. Malapit na sila sa opisina ng babae nang matanaw niya ang bagong marketing head na si Mark. Kinawayan sila nito. Gumanti naman ng kaway ang kanyang asawa habang nakangiti sa kaibigan na papalapit sa kanila. Mark, sabi ng asawa niya nang tuluyan nang makalapit si Mark sa kanila. Do you need anything? Ang totoo, yayayain ko sana kayong mag-lunch. Alam niyo naman wala pa kasi akong kakilala rito. Awkward namang kumain na mag-isa. Ayokong isipin niyo na masyado akong on time sa break time ha. Kaya lang hindi talaga ako makapagtrabaho kapag gutom. Iyan ang weakness ko eh. Natatawang sabi naman ito. Medyo kakamot-kamot pa ito sa ulo. Bahagyang natawa naman ang asawa niya sa sinabi nito. Nangunot ang noo niya dahil sa paningin niya ay parang nagpapakyut ito sa asawa niya. Ano ka ba? Dapat lang talaga na kumain ka kapag oras ng iyong break time. Walang problema doon. Ayokong nagugutom ang mga empleyado namin. Sagot naman ni Diana dito. Tamang-tama, nagugutom na rin ako. Sabay na tayo mag-lunch? How about you, Mr. Dilara? Baling naman ni Mark sa kanya. I'm okay. I should leave for a meeting. Sagot naman niya rito. Ganoon ba? Tanging nasabi naman ito. Tango lamang naman ang naisagot niya rito. Binalingan naman niya si Diana. Mauna na ako. Sabi naman niya rito. Okay, ingat. Sagot naman ng asawa. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa niya. Wala sa loob na hinaplo sa braso niya si Diana na parang nagpapaalam siya rito. Maging ang asawa niya ay tila nagulat sa ginawi niya. Huli na para bawiin niya pa ang nagawa niya. Patay mali siya na siyang tumalikod at iniwan ang dalawa. I'm just doing my job. Bulong naman niya sa sarili niya. Sumunod na lang ako sa napag-usapan namin. Tukoy niya sa pakiusap naman ni Diana na maging civil sila kapag may kaharap silang ibang tao. Hindi na siya gumamit ng elevator na makita na maraming tao sa harap niyon. Naghagda na lamang siya pababa sa lobby. Let's go? Pukaw naman ni Mark sa kanya. Ha? Oo tara. Sabi niya nang makabawi naman siya. Hindi niya inaasahan ang gesture ng asawa niya bago sila iwan nito. Iyon ang unang beses na nagpakita ng afeksyon ang asawa sa kanya. Tinawagan ni Diana ang ama subalit hindi ito sumasagot. Every weekend ay dinadalaw niya ito. Subalit nitong nagdaang Sunday ay hindi siya nito pinapunta. Ang sabi nito ay mag-golf ito kasama ng isa sa mga kaibigan nito. Hindi niya naitanong kung sino ang kasama nito dahil tila nagmamadali ito at tinapos agad ang tawag ng huling magkausap sila. Kahit hindi araw-araw na nagkikitang mag-ama, ay araw-araw naman silang nag-uusap. Tuwing umaga ay tinatawagan niya ito bago siya pumasok sa trabaho. O kung hindi naman sila nakakapag-usap ng umaga, ay sisiguraduhin niyang makakapag-usap sila sa tanghali. Nainip naman si Randall sa paghihintay sa paglabas ng asawa mula sa kwarto. Kaya naman naisipan niyang lumabas na. Sa sasakyan na lamang siya maghihintay. Paiinitin na muna niya ang makina ng sasakyan. Pagdating niya sa kinapaparadahan ng kotse niya, ay napansin niya na medyo maalikabok na ang windshield, pati ang hood ng kotse. Binuksan niya ang trunk ng sasakyan at inilabas ang feather duster. Wala na siyang oras para hugasan ang sasakyan. Kaya ngayon ay pupunasan na lang niya muna at ipinapangako niya sa sarili na ipapa-car wash niya. Ito mamaya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon.
Pagkatapos siya sa pag-aalis ng alikabok ng sasakyan, nang mapansin naman niya si Diana na palabas na ng bahay. Abala ito sa paglalak ng pintuan, kaya naman nakatalikod ito sa kanya. Kitang-kita ang ganda ng figura ng katawan nito sa suot na bestida na hapit sa katawan nito. Kulay beige iyon at walang manggas, kaya lutang na lutang ang kaputian ng babae. Kahit hanggang kalahati ng binti ang haba niyon, hindi masasabi ng kahit na sino mang tumitingin sa babae na manang itong tingnan. Sa halip ay eleganteng tingnan ang babae. Noon pa man ay maganda ng magdala ng sarili ang babae. She's a woman of confidence. Namana nito iyon sa ama. In fact, tila most of her treats ay nakuha nito sa ama. Kahit na ang paraan nito ng pagsasalita na tila laging sigurado sa mga sinasabi. Hindi na rin ito kailangan pang mag-makeup ng makapal dahil natural na maganda ang mukha nito. Ang mga mata nitong bilog na natiternuhan ng mahabang pilik mata na sa tuwing titingnan siya ay tila laging nakikiusap sa kanya. Ang maliit subalit matangos na ilong nito at kahit walang lipstick ang babae ay alam niyang mapupula ang mga labi nito. Alam niya iyon dahil paggising at pagtulog ay katabi niya ito. At isa pa ay halos sabay na silang lumaki at nagkaisip. Nasaksihan niya kung paano ito naging isang magandang dalaga. There was a time na na-attract siya rito. Pero bilang respeto niya sa kinilala niyang pangalawang ama at sa pagkakaibigan nila noon ng babae, itinanim niya sa utak niya na hindi pwedeng lumagpas sa pagkakaibigan ang relasyon nilang dalawa. Kaya naman itinuring na niya ito na isang nakakabatang kapatid. Kaya naman kahit pa nagtapat ng saloobin ang babae noon sa kanya, ay tinanggihan niya ito. Iniisip niya noon na katulad niya, ay mawawala din ang atraksyon na nararamdaman nito sa kanya. Isang malaking pagkakamali iyon. Tara, napukaw ang atensyon niya nang magsalita naman ang babae. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya. Habang nagdadrive naman siya, napansin niyang kanina pa ito tingin ng tingin sa cellphone nito. Tila may hinihintay itong tawag or text. Hindi siya sigurado. Nang magring naman ang cellphone niya ay napapitlag ang babae at tiningnan ang sariling cellphone nito. Sa pag-aakalang ang cellphone nito ang tumunog, narinig niya ang pagbuntong hininga nito na tila nadismaya nang makitang hindi rito tumunog ang cellphone. Ikinansela naman niya ang tawag dahil nagmamaneho siya at isa pa ay sa opisina nang galing ang tawag. Kung tungkol saan man ang itinawag ng sekretarya niya, ay sigurado siyang makakapaghintay iyon. Pwede bang dumaan muna tayo sa bahay ni Dad bago tayo tumuloy sa opisina? Hiling naman ito sa kanya. I have a meeting this morning. Sagot niyang nakatutok ang paningin sa daan. Hindi na sumagot ang babae sa kanya. Subalit naramdaman niyang tila hindi pa rin ito mapakali. At parang may kung anong bumabagabag rito. Kung wala sana siyang maagang meeting, ay pwede niya naman itong ihatid. Subalit importante ang pupuntahan niya ngayon. Dahil ngayon na sila magkuklose ng deal ng Korean client nila. Gusto niya sanang itanong sa babae kung ano ang bumabagabag rito. Subalit pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magmukha na namang concern. Hanggang sa nakarating sila sa opisina ay hindi na ulit nagsalita pa ang babae. Subalit habang pababa ng sasakyan ay tinawagan nito ang sekretarya nito. Mina, what's my schedule for today? Tanong nito nang sagutin ng sekretarya ang tawag nito. Ilang minuto rin itong nakinig sa sinabi. Cancel all my appointments this morning. May importante akong pupuntahan. Sabi nito sa sekretarya na nagpakunot ng noo niya. Meron ba siyang hindi alam na nangyayari sa bahay ng daddy nito? O sa daddy nito mismo? Kung sa bagay, matagal na rin niyang isinara ang sarili niya sa ninong niya. Magmula nang ikasal sila ni Diana, ay hindi na siya muling tumungtong pa sa bahay nito at hindi na sila muling nag-uusap pa at wala na silang komunikasyon. Maliban na lang kung may kinalaman sa trabaho at iyon ay sa sekretarya pa nila pinaparaan.
Hindi na rin naman siya pinilit ng ninong niya na makipag-ayos dahil isinara na rin niya ang sarili mula rito. Kung iyon ang dahilan ay binibigyan lang siya nito ng pagkakataon at distansya ng ninong niya ay hindi siya sigurado. Sa tuwing dadalawin naman ito ni Diana ay hindi siya sumasama. Minsan lang siyang niyaya nito pero tumanggi siya at alam naman ng babae kung bakit ayaw niyang sumama rito. Kaya magmula noon ay hindi na siya muli pang pinilit nito. May problema ba? Hindi na rin niya napigilang itanong. Ha? Hindi. Wala naman. I just wanna check on Dad. Hindi kasi kami nagkita kahapon. I just missed him. Paliwanag dito subalit mababaka sa mukha ang pag-alala. Napilit na itinatago nito. Okay. Tanging sagot niya rito. Pero gusto niya na sanang itanong rito kung ano ang talagang bumabagabag rito. Pero kung ayaw sabihin ng babae sa kanya ay hindi niya ito pipilitin. Nang makarating sila sa elevator, ay ang button lamang para sa labi ang pinindot nito. I canceled all my appointments this morning. Babalik na lang ako after lunch. Sabi nito sa kanya na magsara ang pintuan ng elevator. Hindi kita maihahatid. Alam ko. Putol nito sa sasabihin niya. Magtataksi na lang ako. Dugtong naman niya rito. Hindi na siya kumibo pa. Nang sumapit sa labi ang elevator, ay nilingon muna siya ng babae bago tuluyang umalis. I'll see you later. Isang tango lang ang sagot niya rito bago tuluyang magsara muli ang pinto ng elevator. Hindi pa man lubusang nakakahinto ang taxi ay binuksan na agad ni Diana ang pintuan niyon para makababa siya. Binigyan niya ng buong 200 ang driver at hindi na niya kinuha pa ang sukli niyon. Nang makita siya ng guard na papalapit ay agad na binuksan nito ang gate na rehas. Good morning po Ma'am Diana. Bati nito sa kanya. Tango lang naman ang isinagot niya rito dahil talagang nagmamadali siya. May dahilan siya kung bakit ganoon siya. Lumaki siya sa pagmamahal at sa secure na environment. Kaya naman matatag ang kalooban niya. At hindi basta-basta nababahala sa kung sino o anong bagay. Mabibilang lamang sa daliri niya ang mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng kakaibang pagkabalisa. Una ay noong araw na mamatay ang kanyang ina. Nasa eskwelahan siya noon at umaga pa lang ay hindi na siya mapakali pa. At nakakaramdam na ng kakaibang kaba. Sa kagalitnaan ng klase niya, ay sinundo siya ng ama. Pumanaw na pala ang kanyang ina, na noon ay ilang linggo nang nakakonfine sa hospital dahil sa sakit na breast cancer. At ang pangalawa ay noong gabi na ma-engage naman si Randall sa ex-girlfriend nito. Maski noong nagka-girlfriend na si Randall, ay hindi siya nakakaramdam ng ganoon. Sa tuwing nakakaramdam siya ng ganoon, pakiramdam niya ay isa iyong babala na may mangyayaring masama o kaya naman ay mayroong mawawala sa kanya. Dahil sa naisip ay lalong lumakas ang kaba ng dibdib niya. Lalo pa niyang binilisan ang paglalakad. Dad, tawag niya sa ama nang nasa loob na siya ng bahay. Nakita niyang lumabas mula sa kung saan naman si Nanay Fe. Oh, Diana! Tila gulat na sabi nito na makita siya. Ang daddy. Tanong naman niya agad rito. Hindi pa lumalabas sa kwarto niya. Natutulog pa yata kaya hindi ko na kinakatok. Paliwanag nito at sumunod na sa kanya habang binabaybay niya ang daan papunta sa silid ng ama. Pasado 8:00 na. Lagpas ng oras ng breakfast niya. Hindi ho ba? Dapat ay kanina pa siyang gising dahil oras na ng pag-inom ng mga maintenance medicine niya. Gigisingin ko pa nga lang sana siya nang marinig ko ang boses mo. Ano bang nangyayari? Bakit parang alalang-alala ka? Nagtatakang tanong nito sa kanya dahil nasisense marahil na matanda ang pag-alala niya para makita ang kanyang ama. Dad, tawag niya mula rito sa labas ng pintuan. Kasabay ng pagkatok subalit walang sagot mula sa loob. Pinihit naman niya ang doorknob, subalit nakalak iyon. Dad! Mas malakas pa ang tawag niya at pagkatok niya sa pintuan. Nasaan ang susi ng kwarto ni Daddy? Baling niya kay Nanay Fe.
Hindi na talaga matanggal ang kutob niya. Teka, kukuhanin ko. Sabi naman na matanda na natataranta na rin. Dahil sa hindi pagsagot ng amo mula sa loob ng silid. Ilang minuto lang ay humahangos ito na nagbalik. Dala ang susi. Kaagad niya iyong kinuha mula sa mayordoma at nanginginig ang kamay na binuksan ang pintuan. Dad! Agad niyang nilapitan ang ama na nakahiga sa kama. Niyugyug niya ito subalit hindi ito kumikilos. Napaiyak na siya dahil sa nangyayari. Muli niyang niyugyug ang ama. Dad! Hindi pa rin kumikilos ang ama. Idinikit niya ang tainga sa dibdib ng ama upang mapakinggan ang tibok ng puso nito. Subalit wala siyang marinig. Lalo siyang napahugulhol ng iyak. Dad! Sigaw niya habang patuloy na umaagos ang masaganang luha sa mga mata niya. Tawagin mo si Mang Romy. Dadalhin natin si Daddy sa ospital. Utos niya sa matanda na umiiyak na rin. Pero agad naman itong tumalima. Daddy, gumising ka. Niyakap niya ito habang niyuyugyug. Daddy! Paulit-ulit na tawag niya rito. Ilang sandali pa ay humahangos na muling bumalik si Nanay Fe. Kasama na si Mang Romy. Kasama ang isa pang boy nila. Pinagtulungan ng mga ito na buhatin ang kanyang ama papunta sa sasakyan. Nang maiayos ng mga ito ang kanyang ama, ay agad na pinaandar ni Mang Romy ang sasakyan papuntang hospital. Habang nasa biyahe ay tinawagan niya ang doktor ng kanyang ama na si Dr. Fuentes. Kahit parang gusto niyang himatayin ng mga sandaling iyon at pakiramdam niya ay unti-unting nawawalan siya ng lakas, ay pinilit niyang magpakatatag at ipunin lahat ng natitirang katinuan sa isip niya. Wala siyang ibang aasahan at ang kanyang ama sa oras na iyon, kung hindi siya lamang. Kaya pinilit niyang magpakatatag. Doc, we're on our way to the hospital. Si Dad. Sabi kaagad niya nang sagutin ng doktor ang tawag niya. Patuloy pa rin ang agos ng luha niya dahil sa matinding takot at pag-alala ng kanyang nararamdaman. Why? What happened? Tanong naman ng doktor sa kabilang linya. He's not waking up. Lalong naging masagana ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. How's his pulse? Can you check? I can't feel anything. I tried to listen his heartbeat but I can't hear anything. Humihikbi na sabi niya rito. Just calm down. Magpakatatag ka. I'll be at the door when you get there. Sabi naman ng doktor sa kanya. Hindi na siya nakasagot sa doktor. Pinindot na lang niya ang end button niyon. Muling niyakap niya ang ulo ng ama at nakaunan sa hita niya. Dad, don't leave me please. If you can hear me, stay with me. Don't leave me, Dad. Please. Paulit-ulit na bulong niya sa ama. Mang Romy, bilisan pa ho natin. Sabi niya sa driver. Mabuti na lamang at hindi uso ang traffic sa kanila. Kaya wala pang 30 minutes ay nakarating kaagad sila sa hospital. Kagaya nga ng sabi ng doktor, nasa pintuan na nga ito ng emergency room ng hospital at hinihintay na sila. May nakahanda ng stretcher. Nang makitang dumating ang sasakyan nila, ay kaagad silang sinalubong ng mga staff ng hospital at mabilis na inasikaso ang kanyang ama. Kaagad naman na chinek ni Dr. Fuentes ang vital sign ng kanyang ama. Pinakiramdaman ang pulse nito. Pinakinggan ang heartbeat nito. At pagkatapos ay nirinig niyang nag-utos ito sa mga staff na nag-assist dito. Habang pinapanood niya ang mabilis na pagkilos ng mga nurse at doktor sa pagre-revive ng heartbeat ng kanyang ama, ay walang ring tigil ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Tutup niya ang kanyang bibig para pigilan ang sarili na mapaiyak. Pakiramdam niya ay hihimatayin na siya. Nanginginig ang buong katawan niya. Sari-sari ang nararamdaman niya. Natatakot siya at nag-aalala. Pakiramdam niya ay ang lamig-lamig ng kinatatayuan niya. Hindi na niya alam kung gaano katagal na nire-revive ang kanyang ama. Parang huminto ang mundo niya nang i-anunsyo ng doktor ang time of death. Napahinto ang pag-iyak niya. Pakiramdam niya ay nagtayuan lahat ng buhok sa katawan niya at tila naging malabo ang paligid niya.
Lalong nanginig ang buong katawan niya. Bumukas ang bibig niya, pero walang lumalabas na boses mula roon. Gusto niyang sumigaw, pero walang tinig na lumalabas sa bibig niya. Hindi na niya alam kung ano nangyayari sa paligid niya. Nakatitig lang siya sa katawan ng ama na wala ng buhay. Ang ama na nagpalaki sa kanya. Ang taong ginawa ang lahat para sa kanya. Ang naging kakampi niya sa lahat ng bagay. Ang taong nagbigay buhay sa kanya at ibinigay ang lahat ng kailangan niya. At ngayon ay nakaratay sa makitid na higaan ng emergency room. Wala ng buhay. Hindi niya alam kung paano ipaprocess ng utak niya ang nangyayari. Parang dinudukot ang puso niya. Paano nangyari na ang kanyang ama ay wala na? Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin iyon. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip. Pero ang sakit na nararamdaman niya ay nagsasabing, hindi ito isang panaginip. Na ang lahat ng ito ay totoong nangyayari. Wala na ang lalaking nagbigay ng buhay sa kanya. Wala na ang nag-iisang kakampi niya sa lahat ng pagkakataon. Paano niya tatanggapin na magmula ngayon ay mabubuhay na siya sa mundo kung saan wala na ang kanyang ama, ang kanyang pinakamamahal na ama? Dahang-dahang humakbang ang mga paa niya, nanginginig papalapit sa kinakihigaan ng kanyang ama. May humawak sa braso niya subalit pinalis niya iyon at nagpatuloy sa paglalakad papalapit sa ama. Hindi na niya tiningnan kung sino iyon. Ang mata niya ay nakatutok lamang sa kanyang ama na wala ng buhay. Dad, mahinang tawag niya rito. Nang makalapit ay hinawakan niya ang kamay nito. Hindi niya alam kung kamay nito iyon o kamay niya ang malamig. Pinisil niya iyon. Dad, muling mahinang tawag niya sa ama. Nagbabakasakali siya na baka sumagot ito. Maaaring nagkamali lang si Dr. Fuentes. At hindi totoong patay na ang kanyang ama. Daddy! Hinawakan niya ang pajama top nito na nakabukas dahil sa pagre-revive na ginawa rito kanina. Isa-isa niyang isinara ang mga botones na nakabukas at pagkatapos ay yumuko at idinikit ang mukha sa dibdib nito. At doon ay umiyak siya ng umiyak. Paulit-ulit na tinatawag niya ito. Wala na siyang pakialam sa paligid niya. Umiyak lang siya ng umiyak sa dibdib ng kanyang ama hanggang sa mawalan siya ng lakas. Ang huling naramdaman niya ay ang mga bisig na sumalo sa kanya para hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Nang magkamalay siya ay ang maliwanag na ilaw ang sumalubong sa kanya. Naramdaman niya ang pamimigat ng mga mata dahil sa sobrang pag-iyak. Diana, tawag ng lalaking nakaupo sa gilid niya. Nilingon naman niya ito. Mark, sabi niya na makita ang kaibigan. Pumunta agad ako dito nang malaman ko. I'm sorry. Bababakas ang simpatya sa tinig nito. Muli namang umagos ang luha sa mga mata niya nang maalala kung bakit siya nasa hospital. Nilapitan siya ni Mark at niyakap. Lalo naman siyang napawagulhol ng iyak. Wala na si Dad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Mark. Sabi niya sa pagitan ng pag-iyak. I know, and I'm sorry. I'm here. Hindi kita iiwan. Mahinang sabi nito sa kanya. Lalo lamang kumirot ang dibdib niya sa sinabi nito. Napakasarap siguro kung naandun si Randall at kay Randall niya iyon maririnig. Kaso sa ibang tao nang galing iyon. Lalo lang tuloy niyang naramdaman na nag-iisa siya. Mas magiging matatag sana siya kung si Randall ang nasa tabi niya ngayon at inaaliw siya nito. Nasaan nga ba ito? Ngayon niya ito mas higit na kailangan pero wala ang asawa.